Ang radikal na pagsunod kay Kristo ay nangangahulugan ng pagiging buo sa kanyang puso, isip, katawan at kaluluwa dahil iyon ang tunay at totoong pagmamahal. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Sumama kay Jesus ang napakaraming tao. Humarap siya sa kanila at kanyang sinabi, "Hindi maaring maging alagad ko ang sinumang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid at maging sa sarili niyang buhay ng higit sa akin. Ang hindi magpasa ng sarili niyang krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Kung ang isa sa inyo'y nagbabalak na magtayo ng tore, hindi ba siya uupo muna upang magplano at kwentahin kung magkano ang magagastos niya upang matiyak kung may sapat siyang pera para maipatapos ang kanyang ipapatayo? Baka matapos mailagay ang mga pundasyon ay hindi naman mayari ang tore. Siya'y kukutyain ng lahat na makakakita niyon. Sasabihin nila, ang taong ito'y nagsimulang magtayo ngunit hindi naman naipatapos. O sinong hari na makikipagdigma sa kapwa-hari ang hindi muna mauupo upang pag-aralang mabuti kung kaya niya, gamit ang 10,000 niyang kawal na sumagupa sa kalaban na may 20,000 kawal. At kung hindi niya kaya, malayo pa ang kalaban, ay magsusugo na siya ng mga kinatawan upang makipagkasundo. Gayon din naman, hindi maaring maging alagad ko ang sinuman kung hindi niya tatalikuran ang lahat sa kanyang buhay." Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay whole. Mga kapatid, tayong lahat ay inaanyayahan na Jesus na sumunod sa Kanya. Itong mga nakalipas na araw, doon tayo dinadala ng mga ebanghelyo na ating pinagninilayan. Ang pagsunod kay Jesus at lahat tayo ay tinatawagan sa Kanyang sarili na magkaroon ng malalim na relasyon sa Kanyang sarili. Dahil ang discipleship o pagsunod kay Jesus ay nag-uumpisa sa personal na relasyon kay Jesus. Tayo'y tinatawag niya at kinakailangang tumugon tayo, sumunod tayo sa Kanya. Dito sa ating gospel, napakaraming tao raw ang sumunod kay Jesus. Pero siyempre, kumbaga, huwag tayong mamangha sa dami ng mga tao. Maging ang Panginoong Jesus, hindi siya namangha sa dami ng mga taong gustong sumunod sa Kanya. Para ngayon, sa social media, tinitingnan natin madalas yung influence depende sa dami ng followers. Yung ibang mga tinatawag na social media influencers, they are after kung ilan ang figures, kung gaano karami ang nagfa-follow sa kanila. Pero teka, ano ba talaga ang batayan ng pagsunod? Ang Panginoon, sabi niya, nang makita niyang maraming gustong sumunod sa Kanya, at alam niya na hindi lahat doon ay mayroong tamang intensyon, hindi lahat ay mayroong malinaw na dahilan kung bakit sila sumusunod, at baka nga yung iba, hindi pa maganda ang intensyon. Kaya directly, sinabi ng Panginoon sa kanila, kung hindi nyo kayang talikuran ang inyong ama, ina, mga kapatid, makabuhayan, at hindi nyo kayang buhatin ang inyong krus araw-araw, hindi kayo maaaring maging alagad ko. Magandang magkatapatan na sa umpisa pa lang that to follow Jesus, to follow the way of Jesus will not be easy. Kaya nga, ito'y paalala rin sa atin, tayo bilang mga Kristiyano,
magandang tingnan natin gaano na ba kaliwanag o kalinaw sa atin yung kahulugan ng pagiging Kristiyano. Kung tayo, katulad ng ilang mga disciples si Jesus, ay hindi malinaw ang dahilan o kaya ay mali ang dahilan kung bakit sumusunod kay Jesus. Kung tayo hindi rin malinaw sa atin, and if we are looking for a comfortable life, a secure life, baka mali yung ating intensyon. Baka mali ang dahilan o hindi pa natin nakikita ang tunay na dahilan ng pagiging Kristiyano. Sapagkat ang pagsunod kay Jesus ay radikal. It calls for a radical response. Dahil ang ginawa ng Diyos ay isa ring radikal. Dahil ang magmahal ay radikal. Dahil ang pagmamahal, yung perfection of love is total self-giving. Yung pagbibigay ng buong sarili. At kung gusto nating sumunod sa landas ni Kristo, tayo rin, katulad niya, ay tinatawag na maging radikal. Yung magmahal hanggang kamatayan. Na kapag nag-umpisa kang magmahal, dapat nagmamahal ka hanggang wakas. Kaya nga ito yung sinasabi rito sa ating gospel. Bago ka magtayo ng bahay, siguraduhin mo muna, uupo ka, magpaplano ka at titingnan mo kung meron kang sapat na pera para mapatapos mo ang iyong proyekto. Hindi yung hanggang simula ka lang. Tas kalagitnaan ng paglalakbay, titigil ka na, susuko ka na. Hindi ganun yung pagiging disipulo ni Jesus. Sapagkat kapag ikaw ay nag-umpisang magmahal at yung pagmamahal na yon ay pagsunod kay Jesus, dapat hanggang wakas kang magmamahal. When you start loving, love until the end. Dapat kumpletuhin hanggang katapusan, hindi yung umpisa lang, and then kalagitnaan, suko na, wala na. Hindi ganun ang discipleship. At sabi niya, kung ikaw ay makikipagdigma, uupo ka muna, paplanuhin mo muna, tingnan mo kung yung 10,000 kawal ay kakayanin makipaglaban sa 20,000 kawal ng kalaban. Kasi kung alam mong hindi mo kaya, malayo pa, sabi ng Panginoon, magpapadala ka na ng mga kawal mo para makipagkasundo. Ibig sabihin, mga kapatid, yung desisyon natin na sumunod kay Jesus must be coming from a sincere and mature decision. Tayo bilang mga Katoliko, dapat dumating tayo sa ganung maturity of discipleship. Hindi pwedeng isip bata, hindi pwedeng yung nandyan ka lang kasi komportable yung buhay mo. Kapag nahihirapan ka na, hindi ka na Katoliko, hindi ka na Kristiyano. Hindi yung napaka-immature, na kapag sa oras ng kagipitan, isineset aside mo na, yung pagiging Kristiyano mo at nangingibabaw na yung mga personal na interes, yung personal mo kagustuhan, yung pagkamakasarili. Hindi dapat ganun. Kaya napakahalaga ng sincerity at ng clarity of intention. Mahalaga. At doon, iyon ang tinitingnan ni Jesus. Yung totoong disipulo ni Kristo ay yung mga taong sumusunod sa Kanya sa hirap at ginhawa, sa lungkot man o sa saya. Yung nananatiling sumusunod kay Jesus, maging sa oras ng kapighatian, ng kahirapan, ng kalungkutan, ng kawalan. Hindi yung sumusunod ka lang kasi komportable lahat. Sumusunod ka lang kasi pabor pa sa iyo ang lahat, personally. Sumusunod ka lang kasi ang sarap ng nakikita mo, ang ganda ng naririnig mo, hayahay ang buhay mo. That is not the measure of discipleship. Ang totoong disipulo, kahit nahihirapan, kahit nasasaktan, kahit nabibigatan, kumakapit sa pananalig kay Kristo. Kaya napakahalaga ng pagiging buo sa desisyon. Yung whole, yung buong desisyon. Kaya nga 'di ba ito naman ang utos ni Jesus. Ibigin mo ang Diyos ng higit sa lahat, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, ng buong lakas, ng buong buhay. It should be whole. Buong desisyon, buong pagkatao. At ito yung commitment natin sa pagsunod sa Kanya bilang mga Kristiyanong Katoliko. Dumating sana tayo sa ganong klaseng
maturity, that integral and that whole giving of the self. Wholeness, buo, integral. Dahil ang pagsunod kay Jesus ay radikal at ang pagiging radikal ay pagbibigay ng buo, hindi half-hearted, kundi whole-hearted commitment, whole-hearted discipleship. Kaya nga mga kapatid, kung ikaw ay isang Katoliko, kung ikaw ay isang Kristiyano, anong klase? Wholehearted o half-hearted? Kristiyano ka lang kapag para kang batang pinagbibigyan sa lahat ng gusto mo. Pero paano kung hindi na? Paano kung taliwas na? Paano kung nahihirapan ka na? Paano kung nagdurusa ka na? Paano kung nawawalan ka na? Kristiyano ka pa rin ba? Mga kapatid, suriin ang sarili, tingnan ang sarili, magkaroon ng self-inventory. Hanggang saan at hanggang kailan mo kayang sumunod kay Kristo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, tulungan mo kami na maging totoo, maging buo, at maging tapat sa iyo hanggang wakas. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Para po kayo maging updated sa ating daily reflection ng Word of the Day at sa iba't iba pang mga gawaing pang-ibanghelisasyon, huwag niyo pong kakalimutan na mag-like, mag-follow at mag-subscribe sa ating pong Facebook page, YouTube channel at Word of the Day. Ganon din po, pakishare po ninyo sa inyong kapamilya, kamag-anak, mga kaibigan ang ating Word of the Day videos para kayo ay maging kamanggagawa namin at kasama sa ating media evangelization at online mission na ito sa pamamagitan ng pagbabahagi ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Kaya sana ho, kayo ay maging ka-mission partner ng Word of the Day. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at pagsuporta.